Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung features nitong si Legend of Ymir. Napaka-solid guys regarding do sa play to earn mechanics nila. So una-una dyan, itong Valhalla Trials. Kung di pa kayo nakaka-register dyan, mag-pre-register na kayo para makakuha kayo ng Lotto ticket. Kasi may 5 weeks pa kayo para maglaro dyan ng Lotto. Pangalawa, meron silang Valhalla Trials ranking dyan. So sa Valhalla Trials, every week makaka-receive ka ng Ymir token. Meron din sila sa mga streamer dyan, salihan mo, libre lang naman yon, makaka-receive ka rin ng Ymir token. So marami pa dyang events na pwede mong salihan, lalo na ngayon, napakadami nilang pinapagawa. Pero may kapalit naman yon, Ymir token. Magkano Ymir token ngayon? Nasa 60 pesos agad. Hindi pa nagsisimula yung game, palduhan na. Okay? So ito na tayo, play Ymir, earn Wimix. Ayan, kung makita mo, parang 1:1 siya. Parang sinusugal ni Legend of Ymir or sabihin natin yung Wimix Play na magiging 1:1. Syempre, imagine mo 1:1. Maka-farm mo tong G-Wimix, tapos pag kinashot mo, Wimix na siya. So, same value pa. Kaya, sugal to guys. Itong gagawin nila. Parang nag-all-in na sila dito kay Legend of Ymir. So, kung di mag-success yan, possible na bumaba yung token. Pag nag-success, syempre, tataas yung Wimix. Ganun lang naman yun, guys. So, regarding sa G-Wimix, ayan, kung makapansin mo, katulad siya sa Mir 4 na magagamit mo pang enhance ng equipment. Ayan. Parang hindi ko lang alam kung dito sa Legend of Ymir is katulad sa Mir 4 na Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, tapos papunta sa Epic, hanggang Tier 4 ulit, papunta sa Legend, Tier 4, papuntang Mythic. Sana ganun, no? Kasi kung ganun yung mangyayari, talagang mababalik yung sinasabi natin, 2 per D. No, mas matindi pa doon, guys. So dito natin magkakaalaman 'yan. Kaya kailangan talaga masimulan agad 'yan, mga boss. So regarding sa katanungan sa GWMX, paano ba siya na-farm? Ito na. GWMX is primarily obtained by hunting monsters. Inter-server cross-server competition content is the core of GWMX farming. By gaining an advantage in server and user competition and upgrading your character, you can obtain GWMX more efficiently. So inter-server content where GWMX farming is possible is composed of 3 main types. Ayan, Hall of Gold, hindi ko alam kung ano yan eh. So sa laro na yan, Expedition, syempre, Boss Raid, Dungeon, needing ito, party members. Okay, so mahalaga dito yung yung healer type na na character. Yan, gamit talaga guys, lalo na kung magpa-farm ka lang ng GWMX. So gawin niyo na yung character na healer. Kasi talagang pasok yun sa boss and raid. Baka kasi dito pumili ng mga members eh. Sana hindi naman. Maganda kung may clan kayo para kayo magpa-farm, di ba? So contested field, ito medyo mahirap to. Ano, labanan ng mga kuya to eh. So mahirap makasali dito guys. So totoo lang. Lalo na kung choco version, di ba? Based on the result of the server battle held on inter-server fields, the victorious server receive an additional supply of GWMX, increasing the server GWMX acquisition. So maganda dito guys, itong nila, ayan. Sinabi na pala dito na 1:1 exchange rate siya, mga boss. Tapos yung reserve nila, yan Wimix reserve of approximately 7.5 million for the successful tokenomics ecosystem of Legend of Ymir. Accordingly. So totoo yan guys. Ngayon pa lang namimigay na sila ng ng Ymir token sa mga nag-advertise ng kanilang laro, di ba? So doon nagsusugal na agad sila doon. Para yun. Maraming ang pumasok na player. Actually ako, isa ako sa mga papasok dyan, syempre, we-made yan eh. Inter-server and battle. So ito regarding dito guys, sa mechanics, pag-usapan na lang natin soon. Kasi nasa naman yan, nasa YouTube na. Kung paano ba masasakop ng bawat clan. So dito talaga magkakaroon ng kampihan talaga. So dalawa, sana may 3 para mas masaya, di ba? Okay, region trade, ito pinaganda na nila. No, hindi na siya region lang, parang entire region na yan nakalagay. The region trade station is a giant marketplace that encompasses entire regions such as Asia, North America, and Europe, di ba? Rather than being limited to individual servers. So maganda to kasi nga pantay-pantay na yung magiging presyo ng lahat ng item eh. So wala pang gumagawa niya sa mga laro nila eh. Meron na ba? Wala talaga eh. Nightcrows, Mir 4, o wala. Per region lang. Ito, entire region guys. This allow item value to maintain and establish more stably through trades with much larger pool of users rather than being confined to a single server. So, ang disadvantage nito guys, syempre, alam nyo na yun. Basta usapang exchange, since all server na to, all region
inter-region pala. So, alam nyo na yung tinutukoy ko, no? Yun yung disadvantage nun. So, ano ba ito? Obtain item to Wemix. Ito maganda guys, no? So, pwede mo nang ibenta agad yung item mo through Wemix agad. So, para siyang Mir M. So, maganda to. Once na nakapulot ka ng item, pwede ng Recta Wemix. Hindi mo na kailangan i-convert sa GWemix. So, two option. Yeah. With GWemix, the core currency GWemix can be safely exchanged for Wemix at the station, allowing you to realize profit, reinvestment, and upgrade. By depositing acquired GWemix into staking, you can earn additional rewards and reinvest to further upgrade your character. This creates a positive cycle that goes beyond simple motion, adding depth to gameplay. Okay? So, alam nyo na guys, para siyang Mir M. So, meron pa ba? Yun. Yun na yung pinakadulo. Napaka-solid ng kanilang features regarding dito sa Legend of Ymir. Kung imagine mo kasi parang kumpleto rekado. Nandyan yung pagsali mo, pre-register pa lang. Nandyan yung 1:1 value siya sa Wemix, rektahan na. Yung kanilang exchanges, pwedeng enter region. Tapos pangalawa, pwede kang magbenta na agad ng item to Wemix na agad. Okay? So, yun lamang guys. Ang kailangan lang talaga dito, makapag-upgrade tayo ng PC para malaro natin to as is. Kasi kung bulok pa rin yung PC natin, medyo tagilid. Hindi natin ma-enjoy yung game. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding hanggang sa muli. Paalam.